Posibleng tuwing gabi raw, ginagawa ng China ang reclamation o pagtatambak ng mga patay na coral sa Escoda Shoal malapit sa Palawan. Ikinaalarma ito ng isang dating maestrado. Indikasyon daw kasi ito na balak ng bakuran ng China ang West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ito ang dalawang sandbar sa gitna ng dagat na nadiskubre ng Philippine Coast Guard nang magsagawa ng survey sa paligid ng Escoda o Sabina Shoal malapit sa Palawan. Nabuo ang mga sandbar dahil sa tinambak na patay at durug-durug na corals sa northeast portion ng bahura. Ayon sa PCG, bagamat hindi pa lumilitaw sa ibabaw ng dagat, may 10 lokasyon pa sa paligid ng Escoda Shoal ang nakitaan din nila ng mga tinambak na corals. Senyales ng nagbabadya raw na reclamation ng China. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol dito, pero matipid pa rin ang sagot nila sa media. PCG lang daw ang nag-iisip na sila ang may pakana nito. Pero sagot naman ng Coast Guard, bistado na nila ang China dahil marami silang ebidensya. It is not that I think that these are their vessels. We have photos and videos to prove that. And they should be man enough to accept that they have really deployed and intruded our own waters. Sabado nang unang ilabas ng PCG ang mga kuha nila ng ilang Chinese research vessels at divers na nagsasagawa ng maritime assessment sa Escoda Shoal. Bukod pa yan sa halos 50 barko na nakita nilang umaaligid sa lugar simula noong April 16. Hinala tuloy ng PCG, gabi ginagawa ng mga barko ng China ang reclamation. Pero hindi pa nila masabi kung gaano nakalawak ang natambakan ng mga koral. The Chinese, whether sanctioned by the state or not, have already came up with a study on how to do island building in making use of the coral reef, in making use of crushed corals. Sa ngayon, mag-iisang buwan ng bantay sarado ng pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa ang Escoda Shoal. Pero tingin ni Retired Associate Justice Antonio Carpio, dapat magpadala na rin ng barko ang Philippine Navy. But yung ating Coast Guard, mag-station na ng Coast Guard vessel doon 24 hours a day. So our presence there kailangan. Dapat doon tayo para mainto any reclamation. Magpadala tayo ng Navy natin at bantayan. Third, apply na natin sila sa UNCLOS Tribunal for damage to the marine environment. Nasa 71 nautical miles o 132 kilometers lang ang layo ng Sabina sa bayan ng Rizal, Palawan. Bahagi rin ito ng Kalayaan Group of Islands at pasok na pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Tingin ni Carpio, gustong bakuran ng China ang West Philippine Sea, kaya balak nilang magtayo ng artificial island sa Escoda Shoal. Kung mangyari kasi ito, mawawala ng access ang Pilipinas sa Recto Bank na nasa unahan lang ng Escoda at mayaman sa langis at natural gas. Ito rin ang ruta patungong Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. So pag nasa Escoda Shoal ka, may artificial island ka, pwede mong i-harass yung mga Philippine construction para kumuha ng gas sa reef bank. Pwede nila i-harass yung survey ship, drill ship natin doon. Dahil sa paglapit ng reclamation ng China sa Palawan, naalarma na rin ang National Security Council. Inatasan na nila ang Coast Guard at militar na paigtingin ang surveillance at monitoring doon. This comes very close to Pag-asa Case 1, 2, and 3, partner. No? Again, crushed coral na naman. Obvious na it's from another place, nilagay doon, and now we are seeing it in Sabina Shoal. So yes. We are alarmed by all of this development at kaya the National Task Force West Philippine Sea, led by Secretary Anyo, has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea, within our 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasi wala pong magbabantay dyan kundi tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.